Hello, good afternoon. My name is Maruti Para. I'm the interviewer from the Criminology Department for today. So, what's our agenda for today? Our agenda for today is creating a musubi. So, we just like introduce a musubi. Musubi! Aloha everybody and welcome to Eat and Be Eaten. Today we are looking at the history and significance of Spam Musubi in Hawaii. Spam Musubi is a snack and lunch composed of slices of grilled spam sandwiched in between a block of rice and wrapped together with nori. It's in the tradition of Japanese onigiri. You can find them in grocery stores, convenience stores, and food trucks throughout the islands. The history of Spam Musubi is rooted in the cultural fusion that emerged in Hawaii during and after World War II, bringing together Japanese culinary tradition and American military rations. The Japanese roots involve the concept of musubi coming from onigiri, which are rice balls that originated in Japan centuries ago. Early versions of these portable compressed rice balls wrapped in seaweed or nori were a practical food for travelers and workers. Japanese immigrants brought these culinary traditions with them to Hawaii. Here they adapted the dish to incorporate locally available ingredients. During World War II, Spam, a canned processed lunch meat, was a staple for American soldiers stationed in the Pacific due to its long shelf life and availability. Because fresh meat was scarce during wartime rationing and limited shipments, the military Spam rations became widely integrated into the local Hawaiian diet. As military Spam was adopted into the local cuisine, it was used to create many new dishes, much like how budai jigai, army stew, was created in Korea. As locals grew accustomed to Spam, Japanese Americans began combining it with their traditional onigiri. This fusion created the iconic snack we know today, a slice of grilled Spam on a block of rice wrapped in nori. While the exact origin is murky, Japanese American women in Hawaii are widely credited with inventing the modern Spam musubi. Barbara Funamura from Kauai. Funamura began selling her musubis in the 80s, which were initially triangular, but eventually took on the rectangular shape we see today. Mitsuko Kaneshiro in Honolulu also sold homemade musubi from her shop in the early 1980s. Some accounts suggest similar dishes were made in Japanese-American internment camps during the war, using seasoned Spam and rice cooked in a pan. The affordable, portable snack became a staple in school lunchboxes, family gatherings, and picnics. Today it's found everywhere in Hawaii, from high-end restaurants to convenience stores. To honor the snack's significance, the Hawaii-based franchise L&L Barbecue created National Spam Musubi Day on August 8th, which was officially recognized by Hawaii's governor in 2021. As L&L expanded to the mainland, it helped introduce Spam Musubi to a wider American audience, and it is now a widely recognized symbol of Hawaiian cuisine. Typical preparation begins with grilling or frying slices of Spam, sometimes with a light teriyaki flavor. Using a mold the same size as a slice of Spam, often the can itself, a layer of cooked sushi rice is pressed down over a strip of nori with a slice of Spam on top of that, and then additionally, optionally, another layer of rice. The mold is removed and the nori is wrapped over the top and around the musubi. Guam's Pacific Daily News describes the local version. A slice of Spam is bathed in teriyaki sauce before topping a mound of rice with a dash of furikake and wrapped in a strip of nori. Hawaiian food, also from Hawaii. So, we just want to eat some musubi food, and also we just want to introduce Mr. Yanel Flores. So, Mr. Yanel Flores is also known a musubi vendor. So, okay, let's go. Hello sir, magandang araw po. Ako nga pala si Maruti Praera, galing sa Criminology Department. Ako nga pala ang interviewer nyo ngayong araw na to. So, pwede po ba kayong ma-interview? Hello sir, ito nga pala yung unang tanong ko sa inyo. Ano pala ang iyong pangalan at anong status ng buhay mo? Ako nga pala si Yanel Chris, 21 years old, may-ari ng musubi business. Ang status ng buhay ko ay successful businessman. Ito pala yung pangalawang tanong ko sa inyo sir. Bakit naisip niyo pong magtayo ng negosyo? Naisip ko magtayo ng negosyo upang matustusan ang aking pag-aaral at makatulong na rin sa aking pamilya. Pangatlong tanong, bakit musubi business pala ang napili mong negosyo? Napili ko ang musubi business dahil ito ay mabenta sa mga tao
at gawa na rin ng social media at ang hilig ko rin sa pagluluto. Pang-apat na tanong po pala, sir. Ano ang inspirasyon mo sa paggawa ng musubi? Ang inspirasyon ko sa paggawa ng musubi, ang aking mga pangarap at makatulong na rin sa aking pamilya. Ito pala ang huling katanungan ko sa inyo, sir. Ano ang iyong mensahe sa mga taong nais magnegosyo? Ang aking mensahe sa mga nais magtayo ng negosyo, palagi lang magpatuloy at huwag susuko. Yun pala, sir. Pwede ba akong umirit sa inyo? Pwede nyo bang ipakita kung paano gumawa ng musubi? Okay, sige, tara. Tara! Sir, ano pala yung mga ingredients sa paggawa ng musubi? Ito pala ang mga ingredients sa paggawa ng musubi. Ito nga pala ang ating unang gagawin. Buksan natin ang spam sa kanyang lalagyanan. After natin ito mabuksan, ay ilagay natin ito sa chopping board or sangkalan upang hiwain. Ngayon ay atin itong hiwain. Ngayon, pagkatapos nating mag-iwan ng spam, basagin natin ang itlog. Pagkatapos natin itong basagin, ay atin itong haluin. Ngayon, ito ay ating haluin. Ngayon, ay ipagpatuloy lang natin ang paghalo ng itlog. Pagkatapos na ito nating haluin, tayo ay maglagay ng kawali sa ating lutuan. Buksan ito at lagyan ng mantika or cooking oil at painitin ito.
Pagkatapos natin itong painitin, ating lagyan ng spam sa ating lutuan upang maluto ang spam. Pag nakita na natin naluluto na, atin itong ibaliktad para ang kabila ay maluto. Kapag nakikita na natin itong crispy, ay atin itong hanguin. Pagkatapos maluto ng spam, ang ating susunod na lutuin ay ang itlog upang gawing scrambled egg.
Ang pagluto ng scrambled egg ay kailangan lang na sa mahinang apoy upang maging bilog ito. Kapag ito ay luto na, atin itong hahanguin. Pagkatapos nito hanguin, ay gagawin natin ito sa pa-square na shape upang maging toppings ito sa musubi at maging isang layer ng musubi. At pagkatapos na nating lutuin ng itlog, ang ating susunod na gawin ang paggawa ng sauce. Ilagay ang ketchup, so kapag nalagay na natin ang ketchup, ilagay na natin ang toyo. At kapag nailagay na natin ang dalawa, ay atin itong haluin hanggang sa maging tama ang kanyang lapot at nahalo ng maigi upang maging teriyaki sauce. Kapag napansin natin itong kulang sa ketchup, ay atin itong dagdagan ulit upang mas lalong lumapot.
ngayon gawa na ang musubi. Hello, Sir Yanel. Thank you for today, for your cooperating for our interview today. I hope your business is growing and largely being successful. Thank you. Ngayon ay ating bibigyan ng mga tao upang ipatikim ang ating produktong musubi at malaman ang kanilang reaksyon. Ay, sir, magandang hapon po. May inalok po kasi kami negosyo. Balak po muna sana namin ay patikim sa mga taong bayan. So, papatok po ito. Libre po yan. Thank you, sir. Titignan po namin, tatanong po namin dito mamaya pagtapos naman. Okay, sir. Mga pwede po namin may ginagawa po kasi ang negosyo. Mayroon po kami pa 3 days. Kung gusto nyo po tikman, hingin po namin yung kung ano po yung masasabi na pagdating yung product po. Ito po. Okay po. Ito po. Salamat po. Salamat po. Ito po. Patikin natin po dun. So, wag po kayo mag-alala. Libre po ito. Gusto lang po namin hingin yung mga feedback na pagtapos yung pong matikman. Andyan po yung contact namin. Pwede nyo po kami i-email or mag-chat kayo sa Facebook page namin para sa feedback po. Maraming salamat po. Thank you. Ito, sakulo, maubos to. Ay, sir, meron po kami negosyo na pre-taste po ito. Kung pwede po, libre po ito, tikman nyo. Pwede nyo po kami i-contact para sabihin yung feedback nyo po dito sa Facebook page po namin at Instagram po sa aming mga social media accounts. Maraming salamat po. Dalawa sa iyo. Ayun po yun. Sakto, tara. Ay, ito, sakto po, sir. Ay, sir. Ay, magandang hapon po. Meron po kami negosyo na pre-taste po ito. Huwag po kayong mag-alala, wala itong bayad. Gusto lang po namin hingin yung feedback po ng taong bayan. Pwede nyo po kami kontakin para sabihin yung kung masarap po ba or kung may problema sa produkto dito po sa aming mga social media account. Maraming salamat, sir. Thank you. Ano pong masasabi niyo sa product po namin? Sakto lang naman, masarap siya. Pwede siya pang almusal, tanghalian, hapunan. Yun lang. Maraming salamat po. Kung masasabi niyo sa product po namin, any feedback po kung may kailangan po kami baguhin, dagdagan, bawasan, ano pong gusto? Wala naman, masarap naman siya. Sakto to, budget meal. Panalo to, padok. Maraming salamat po. Salamat po. Ano pong masasabi niyo sa product po namin? Okay lang naman po, sakto lang din siya sa budget. Masarap po. Kaya naman po, sir. Sa akin, sarap. Kulang lang sa sauce. Sa sauce. Ano pa po? Sa sunod, dadagdagan po namin ng mga sauce para po ano. Maraming salamat po. Thank you. Sir, ano pong feedback niyo sa product namin? Okay, masarap. Pasok sa budget ng estudyante. Thank you po. Okay, masarap. Sabi niyo, pasok sa presyo ng mga estudyante. Yun lang. At dito na nga pala natin ipapakita kung paano mag-promote at maglagay ng flyers sa mga bahay-bahay upang i-promote ang ating produktong musubi.
tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa panonood.